Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Barumbadong Kapitbahay. Lumabas kayo na matatabang ng Baryo Kalublob! Hanapin niyo ako! Wala bang matatabang dito? Ano? Ayaw niyo talaga magsilabas dyan sa bahay niyo, ha? Ay, Kanding! Umuwi ka na sa inyo bago kita ipadampot sa mga tanod! Wala ka na talagang ginawa kundi mamerwisyo tuwing nalalasing ah! Dito ba talaga sa tapat ng bahay ko ikaw nagwawala? Wala ka na ba talagang kahihiyan na natitira sa katawan mo? Kayo naman, Mang Hilario. Nagkaroon lang kayo ng paupahan eh. Akala niyo kung sino na kayo eh. Huwag kayong mangingialam sa mga ginagawa ko. Wala akong panahon na makipagtalo sa'yo. Doon ka sa inyo magwala. Huwag dito sa tapat ng bahay ko at paupahan. Hindi pa ba sapat sa'yo na umalis na naman ang pamilyang nangungupahan dito dahil sa kagagawan mo? Ako na naman ang sinisisi niyo? Eh talaga namang gago yung lalaki na umuupa sa inyo eh. Mayabang. Kesyo may sasakyan lang. Hindi ka ba talaga titigil dyan? Kapag hindi ako nakapagtimpi sa'yo eh, pulis na ang dadampot sa'yo. Kung hindi lang ako naawa sa nanay mo at sa asawa mong buntis pa naman din eh, matagal na kitang pinadampot talaga. Boss, talaga ba? Kaya niyo yung gawin? Sa tingin niyo kaya matatakot niyo ako? Huwag mo kong subukan. Sinasabi ko sa'yo, gapisi na lang ang pagtitimpi ko sa'yo. Eh di lagutin na natin. Ang dami niyo pang sinasabi. Pulang-pula na ang mukha ni Mang Hilario sa galit. Si Karding naman pasuray-suray na dumampot ng bato at saka pinagbababato ang bubungan ng mga bahay sa paligid. Humahangos naman na napasugod ang asawa nitong si Tanya habang sapo-sapo ang malaking tiyan. Pinipigilan nito ang asawa at pilit kinakausap ng mahinahon na umuwi na sila ng bahay. Pero hindi pa rin nagpapaawat ang lalaki. Patuloy ito sa pagwawala. Ilang sandali pa ay dumating na ang ilang tanod na nagpapatrolya sa lugar. Hinuli ng mga ito ang lalaki at saka dinala. Naiiling naman na umuwi na ng bahay si Mang Hilario. Kinabukasan, habang hinihimas ang manok na panabong, may dumating na mag-asawang titingin di umano sa bakanting paupahan. Agad na gumanda ang mood ng matandang lalaki at sinamahan na nga ang mga ito. Tagasal ba kayo? Taga-kabilang barangay lang po kami ng asawa ko. Bago pa lang po kaming nagsasama eh. Ilang taon na ba kayo? Kung hindi niyo mamasamay ng tanong ko ha? Tingin ko sa inyo eh, masyado pang mga bata eh. 29 na po ako at ang asawa kong si Ani naman po 23. Sino yung dati niyong tinirhan sa kabilang barangay? Huwag niyo sanang mamasamain ang pag-uusisa ko ha? Ganito talaga ako eh, lalo't may gustong tumingin sa pinapaupahan ko. Okay lang naman po yun. Wala po sa amin kung marami kayong tanong. Mabuti nga po yun eh. Para makilala nyo rin yung pagkatao namin. Sa tanong po ninyo kung sino yung dati naming tiniran sa kabilang barangay, bahay po yun ng tiyahin ng asawa ko. Sinamahan lang po namin siya habang hindi pa umuwi yung anak. Nung nagkaroon na po na siya na makakasama, binalak na po namin bumukod. Para na rin po kami matuto sa buhay. Ano naman ang trabaho mo, iho? Sa bayan po ang trabaho ko bilang mekaniko. Pag-aari po ng tiyuhin ko yung talyer sa bayan. Itong misis mo, ano naman ang trabaho niya? Sa ngayon po pinatigil ko po muna siya sa trabaho. Paano ang desisyon mo? Kukunin niyo ba tong bahay? Oho, tamang-tama lang po sa amin ng asawa ko yung laki. May mga ilang katanungan lang din po sana ako. Sige lang iho, magtanong ka lang. Tahimik po ba dito sa lugar ninyo? Ang ibig kong sabihin hindi po ba delikado kung may iwan ko yung asawa ko mag-isa? Tahimik naman sa lugar namin. Hindi naman to katulad sa ibang lugar na kapag nagsampay ka ng damit sa labas mawawala. Kaya lang may isang tao lang talaga kayong dapat iwasan. Kapag nalalasing kasi nag-iiskandalo. Ganun po ba? Siguro iiwasan na lang namin na makaharap. Madalas naman sa gabi yun ang bubulahaw. Pag na lang kayong lumabas kapag gabi.
At saka, ako naman ang humaharap sa lalaking yun eh. Hindi ko naman hahayaan na mapahaba kayo dito. Hindi na nagbigay ng iba pang komento ang mag-asawa. Nang araw na yun, nagkasundo na sila ni Mang Hilario. Nagbigay na agad si Louie ng paunang bayad sa uupahan nilang bahay. Nagpasabi rin sila na kinabukasan pa sila makakalipat na mag-asawa dahil meron pang kailangang mga ayusin. May motor na ginagamit si Louie. Nabili niya yun bago pa sila maging mag-asawa ni Annie. Kaya kahit malayo ang baryo na yun sa pinapasukan, kinuha na rin nilang mag-asawa ang bahay. Kinabukasan nga, hapon na nakapaglipat ang mag-asawa pagkatapos ng trabaho ni Louie. Sana naman magtagal tayo dito, no? Mukha namang mababait ang mga tao rito eh. Lalo na yung si Mang Hilario. Magtatagal tayo, Chuck. Basta wala lang magiging problema sa mga taga rito. Inaalala ko lang yung binanggit ni Mang Hilario na isa sa mga kapitbahay natin na kapag nalalasing daw nag-iiskandalo. Sana naman huwag natin siyang maging problema dito, no? Ikaw pa naman mapagpatul din minsan. Basta wag lang niyang guguluhin yung pananahimik natin. Wala naman magiging problema. Basta umiwas ka na lang sa gulo hanggat maaari. Dayo lang tayo dito. Dapat tayo ang makisama. Kilala mo ko. Marunong akong makisama. Wag lang akong sasaksakin ng patalikod. Ay nako, tama na nga itong usapan na to. Baka kung saan pa mapunta. Bilisan na lang natin ang paglilipat para makapagpahinga na tayo pareho. Napapagod na rin ako eh. Alas 9 pasado na ng gabi nang matapos ang mag-asawa sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Kinabukasan naman, maaga pa rin gumising si Annie para maipagluto ng almusal ang asawa bago pumasok ng trabaho. Nang makalis naman ito, tsaka hinarap ni Annie ang iba pang gawain sa bahay. Bandang tanghali nang lumabas siya ng bahay para pumunta ng tindahan. Magpiprito kasi siya ng isda nang mapansin na wala ng laman ang pinaglalagyan ng mantika. Malapit na siya sa tindahan nang mapansin ng isang lalaki na matipuno ang katawan. Nakasuot ito ng sandong itim at maong na butas-butas. Nanunuri ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Bago pa siya makapagsalita para bumili sana ng mantika nang bigla itong magsalita. Bago ka lang dito, no? Ngayon lang kita nakita eh. Ako bang tinatanong mo? Ay bakit? Meron pa bang ibang tao dito maliban kay Aling Alma? Kahapon ng hapon lang kami lumipat dito. Sa paupahan ni Mang Hilario kami umuupa. Sa matandang yun pala. Kayo pala yung pumalit sa mag-asawang nakatira doon. Magkapit-bahay lang pala tayo eh. Katabi lang ng bahay niya, yung bahay namin. Hindi na nagsalita pa si Annie. Ibinaling na lang niya ang paningin sa paghihintay sa matandang ale. Nang makabili na ng kailangan, dali-dali na rin siyang umuwi ng kanilang bahay. Nadaanan pa niya si Mang Hilario sa tapat ng bahay nito. Binati pa niya to na gumanti naman ng pagbati. Nagulat pa si Annie ng bandang alas 3 ng hapon nang dumating si Louie. Matamlay ang itsura nito at namumula ang mukha. Nang salatin niya ay mataas ang lagnat nito. Okay ka pa naman kanina. Ano kaya nangyari? Di kaya nalimigan ka sa biyahe kanina? Ang aga mo kasing umalis dito eh. Hindi ko rin nga maintindihan eh. Sabi ni Chong, magpahinga na nga lang daw muna ako sa bodega. Sabi ko na lang, uuwi na lang ako. At baka lalo pang lumala ang nararamdaman ko. Hindi pa ako makapagmaneho pa uwi. Ako, ubus pa naman yung paracetamol natin. Teka nga, pupunta muna ako sa tindahan. Baka merong tinda doon. Pinahiga niya muna ang asawa at saka kinumutan. Pagkatapos, nagmamadali na siyang lumabas ng bahay. Nakasulubong naman niya si Mang Hilario na papunta sa kanila. May dala itong ulam. Saan ang punta mo at nagmamadali ka? Sa tindahan po, nilalagnat po kasi si Louie. Bibili lang po ka ng gamot. Ay, hindi nagtitinda ng gamot niyang si Alma.
Wala din ibang bilihan dito kundi sa bayan pa. Isa pala akong albularyo. Kung naniniwala ka ako na lang ang gagamot sa asawa mo. Oo naman po. Pwede niyo po kayang gamutin ng asawa ko ngayon? Ay, oo naman. Sa inyo nga talagang punta ko Nagluto kasi ng ginataang langka ang asawa ko. Maramihan yung magluto ng ulam kasi nga ugali na naming mabigay sa mga naupa sa amin. Ay, salamat po. Paborito nga po yan ng asawa ko Uuwi muna ako at kukunin ko yung gamit ko. Itong ulam. Babalik na lang ako. Sandali lang naman ako. Sige po. Kumatok lang po kayo sa bahay Salamat po pala sa ulam. Nang makatalikod ang matandang lalaki, tsaka naman pumasok sa loob ng bahay si Annie, inilapag lang niya ang ulam sa mesa at saka binalikan ng asawa. Oh, nakabalik ka na ba ng gamot? Wala daw tindang gamot sa may tindahan Pero nakasalubong ko si Mang Hilario. May dalang ulam para sa atin. Nabanggit ko na may sakit ka nga Sabi niya, marunong siyang manggamot. Bumalik lang siya sa kanila para kunin yung gamit niya. Talaga? Kaya pala marami siyang medalyon na suot Albularyo pala siya. Teka, baka si Mang Hilario na yung kumakatok. Agad naman na tinungo ni Annie ang pinto at binuksan yon. Si Mang Hilario nga ang kumakatok. Agad niyang pinapasok ito at dinala kay Louie na nanginginig na sa matinding sama ng pakiramdam. Nakamasid lang sa kanila si Annie. Kinuha naman ni Mang Hilario ang botelya at maliit na pulang tela sa maliit na bag na lagayan nito ng mga gamit. Binulangan niya yon at saka pinahiran ng langis. Sa kanya yun ipinatong sa noo ni Louie. Tiningnan din ni Mang Hilario ang dalawang palad ng asawa. Saka yung pinagdikit. Nagpausok din ng insenso sa loob at labas ng bahay ang matandang lalaki. Habang ginagamot nito ang asawa, hindi ito nagsalita tungkol sa sakit nito. Huwag ka mag-alala. Gagaling na rin ang asawa mo. Pahinga lang ang kailangan niya at huwag mo munang painumin ng malamig na tubig Opo. Ano po kaya nangyari kay Louie? Ayos pa naman po siya kanina. Magiging maayos na rin ang kalagayan niya. Huwag ka na mag-isip. Simpleng trangkaso lang ang dumapo sa kanya. Paano? Uuwi na muna ako Tumawag na lang kayo sa bahay kung sakaling may kailangan pa kayo. Nang makalis na ang matandang lalaki, pinuntahan ni Annie ang asawa sa kwarto. Bagya pa siyang nagulat nang makitang nakaupo na ito. Nawala na rin ang pamumula ng mukha nito. Oh, bakit ka pumangon kagad? Kaya mo na ba? Kanina para kang mahimatay na Oo naman. Nawala na nga yung lagnat ko Ang galing pala na albularyo ni Mang Hilario. Parang hinipan niya yung init sa loob ng katawan ko Pabuti naman at maayos ang pakiramdam mo. Kanina, grabe lagnat mo Parang bigla nga ako nagutom May pagkain ka na ba dyan? Ay, teka lang. Magsasaing na ako para makakain na tayo ng hapunan. Nawala na kasi sa loob ko na hindi pa pala nakakapagsaing. Tamang-tama yung isdang natira. Piprituin ko na rin para ipareha sa ginataang langka na ibinigay ni Mang Hilario. Sandaling iniwan muna ni Annie ang asawa sa kwarto habang siya ay naghahanda ng kanilang hapunan. Nang makatapos sa pagluto, niyaya na niya ang asawa na kumain na sila. Napansin agad ni Annie na magana itong kumain. Napangiti na lang siya habang nakatingin rito. Malapit na silang matapos kumain na makarinig siya ng kumusyon sa labas ng bahay. Nagkatinginan pa silang mag-asawa. Akmang tatayo pa lang si Louie na makarinig sila ng sunod-sunod na kalabugan sa taas ng kanilang bubungan. Hindi na napigilan ni Annie ang mapatili. Ayun, meron pang nambabato sa bubungan ng bahay natin. Meron pang nambabato sa bubungan ng bahay natin? Teka, lalabas lang ako. Titingnan ko kung ano nangyayari. Huwag na. Baka mamaya may nag-aaway pala sa labas madamay ka pa. Dito ka na lang. Hindi naman ako lalabas ng kalsada Kesa naman pareho tayong nagtatanungan dito kung ano nangyayari. Sinabi ng wag ni. Oy, bumalik ka nga dito.
Tigas naman talaga ng ulo mo. Kagagaling mo lang sa sakit eh. Tumayo na rin si Ani at napilitang sundan ng asawa. Binuksan nito ang pinto at tiningnan ang nangyayari sa labas. Isang lalaking halatang lasing ang nagwawala sa gitna ng kalsada. Marami rin itong binabanggit na mga pangalan na hindi naman nila kilala. Malakas din itong nagmumura. Nang makita nitong nakatayo sa labas ng pinto si Louie, ay siya naman ang binalingan nito. Ay! Ikaw! Bago ka lang dito ah! Kaya mo ba ako ha? Matapang ka ba? Halika dito! Harapin mo ako! Ikaw ba yung bumato sa bubungan ng bahay namin? Ako nga! Eh ano ngayon? May angal ka? Nakakaistorbo ka kasi pare. Mabuti pang umuwi ka na sa inyo. Aba! Ang kapal naman ng mukha mo para pauwiin ako. Sino ka ba? Bago ka lang dito sa lugar namin ah! Nakikiusap ako sa iyo pare. Gabing-gabi na eh. Itulog mo na lang yung tama ng alak. Sa susunod na iinom ka, ilagay mo sa tiyan mo ha, huwag sa ulo. Para hindi ka nakakaabala sa mga taong nagpapahinga na sa ganitong oras. Aba, ang yabang mo ah! Akala mo kung sino ka? Akmang lalapitan nito si Louie nang dumating si Mang Hilario. Galit nitong hinarap ang lalaki. Ay, wag mong gagalawin niya mag-asawang yan kung ayaw mo magsisi sa bandang huli. Nandito ka na naman. Ikaw talaga pakialam merong matanda ka. Eh natural lang na mangialam ako. Eh dahil mga nangungupahan sa akin yung mga ginugulo mo eh. Eh paano ang angas? Sukat ba naman ako sabihan na ilagay ko daw sa tiyan ng alak at wag sa ulo? Haba, inuutusan pa ako umuwi. Eh tama lang naman ang sinabi ni Louie. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na. Maawa ka naman sa asawa mo na ilang araw na lang manganganak na. Imbis na magtrabaho ka, puro pag-inom ang inaatupag mo. Alagaan mo na lang sila. Isa ka pang matanda ka eh. Sino ka para utusan ako ha? Wala kang pakialam sa amin ng pamilya ko. Huwag mo kung maduro-durong lalaki ka. Kaya hindi ako makapagtimpi sa'yo eh. Madadampot na talaga kita sa pulis. Sabay gawin mo. Huwag kang puro daldal. Hindi mo ba sinasabi yan eh? Hindi mo naman ginagawa eh. Marami pang sinabi si Carding, maging kay Louie. Hinamon din ito ang lalaki ng suntukan. Akmang lalapitan ito ni Louie ng pigilan ng asawa sa braso. Pa, huwag mo na yung patulan no. Kita mo nga lasing eh. Nakakabastos na kasi. Kahit matanda ay pinapatulan eh. Pasok na tayo sa loob. Kaya nga makisawsaw sa kanila. Teka lang, baka kung anong gawin niya kay Mang Hilario eh. Ilang sandali pa, dumating ang asawa nito na halata ng hirap sa paglalakad dahil sa may kalakihan nitong tiyan. Pilit nitong hinihila ang braso ng asawa at nakikiusap din itong sumama na. Pero matigas ang lalaki. Dinuduro pang muli nito si Mang Hilario at sinabihang sumbungero. Itinulak pa ng lalaki ang asawa sa lupa nang humarang ito sa harapan niya. Napahawak naman sa may tiyan ng babae. Kita sa mukha nito ang iniindang sakit. Gusto sanang lapitan ng mag-asawa ang babae pero nag-aalangan naman si Ani. Dinaluhan ni Mang Hilario ang babae. Kahit ito ay nabigla nang makitang may umaagos ng dugo sa hita nito. Si Carding naman ay tila nahulasan sa pagkalasing. Agad nitong pinangko ang asawa at iniuwi sa kanilang bahay. Humingi naman ng dispensa ang tingin na ibinigay sa kanila ni Mang Hilario bago ito nagmamadaling tumalikod. Yun siguro yung tinutukoy ni Mang Hilario nun na mahilig manggulo kapag lasing. Bang klase rin pala eh, no? Yun din ang lalaki nakita ko nakatambay sa may tindahan nung bumili ako ng mantika. Unang kita ko pa lang eh, nalibadbaran na ako. Hindi ko kasi nagustuhan yung tono ng pananalita niya eh. Bakit? Binastos ka ba niya? Eh, di naman. Hindi ko lang nga nagustuhan yung tono ng pananalita niya. Ay, sana naman eh. Ayos lang yung asawa niya. Eh sa tingin ko naman eh, kahit naiinis si Mang Hilario sa lalaking yon, hindi naman niya matitis na hindi tulungan yung babae. Sa bagay nga. Grabe no,
Si Mang Hilario lang talaga yung may lakas ng loob na harapin yung lalaking yon. Wala man lang lumabas para awatin siya. Baka kilalang siga yung lalaking yun dito, kaya walang maglakas ng loob na humarap. Ang mabuti pa magpahinga ka na sa kwarto. Ililigpit ko lang tong pinagkainan natin. Susunod na rin ako. O sige, parang nahihilo na naman ako dahil sa lalaking yun eh. Sunod ka na lang sa kwarto ha. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka na mangialam pa. Sige na, pumasok ka na doon. Mamaya hilutin ko yung ulo mo. Agad namang tumalima na si Louie. Si Annie naman laman pa rin ng isipan ng nangyari kanina. Sumagi rin sa isipan ng mga sinambit ni Mang Hilario na huwag silang guguluhin dahil kung hindi baka magsisi ang lalaki. Napakunot naman ang kanyang noo sa biglang pumasok sa isip. Maya-maya, narinig niyang tinatawag na siya ng asawa. Sinigurado lang muna niya na nakalak ang pinto at mga bintana bago pumasok ng kanilang kwarto. Kinabukasan, araw ng day off ni Louie, kaya mahaba-haba rin ang pahinga nito. Katatapos lang nila noong mag-almusal nang dumating si Mang Hilario. Humingi ulit ito ng dispensa sa kanilang mag-asawa dahil sa nangyari kagabi. Kumusta na po pala yung asawa ng lalaking lasing na yon? Ayon, matiwasay namang nairaos yung panganganak kagabi. Dapat nga sa isang linggo pa. Napaagal lang kagabi dahil napasama siguro yung pagkakatulak ng asawa. Mabuti naman po't nadala niyo siya sa ospital. Kahit kailan, hindi yun nanganganak sa ospital. Lagi lang yun sa bahay. Kulang pa nga ang kita ng asawa sa pag-inom ng alak Ang asawa ko dating kumadrona. Kahit ayaw na sanang magpaanak ng misis ko napipilitan na lang dahil sa pagbabanta ni Carding na manggugulo. At saka, hindi rin naman matiis ni misis na hindi tulungan yung babae at mga anak nito. Ay nako, kung makikita nyo, maaawa rin kayo sa kalagayan nila. Lihitin mo po bang taga rito yung Carding na yon? Ay oo, kaya lagi niyang sinisindak yung mga bagong salta rito Ang totoo niyan, ilang beses nang may umaalis sa mga umuupa rito. Yung iba mga natatakot, yung iba umiiwas na lang sa gulo. Nahihiya na nga ako sa anak-anakan kong nasa ibang bansa Yung kasi ang nagpagawa ng paupahan na ito. Ano po bang trabaho ni Carding? Kung ano-ano lang. Wala namang magtagal na trabaho doon Dahil nga laging hanap gulo. Kaya kayo na lang ang magpasensya minsan at umiwas na rin ha. Wag po kayo mag-alala. Hindi naman po kami mahilig manguna sa gulo Hanggat kayang umiwas, iiwas po kami. Ayaw din naman po namin na mapag-initan kami dito Okay siya. Maiwan ko muna kayo ha. Puntahan nyo lang ako sa bahay kung may kailangan kayo o may problema. Sige ho, Mang Hilario. Salamat po ulit sa inyo Hindi ko maiwasan na maawa sa babae at sa anak niya Ang malas niya sa pagkakaroon ng asawang barumbado at iresponsable pa. Swertihan din kasi ang pag-aasawa Katulad mo ba? Swerte ka sa akin. Bukod sa mabait at gwapo na, responsable pa. Oh, di ba? Saan ka pa? Swerte ka rin naman sa akin Maliban sa maganda na, masikaso pa sa'yo. Alam ko naman yun. Kaya swerte tayo sa isa't isa. Nagpuno ng tawanan ng usapan nilang mag-asawa. Na mga sumunod na araw at gabi, naging tahimik naman ang paninirahan ng mag-asawa sa baryo na yon. Napansin nila na si Carding lang talaga ang nanggugulo sa katahimikan ng lugar. Ilang araw na rin naman na wala silang balita sa lalaki. Isang araw habang nagwawali sa harapan ng bahay, bigla na lang sumulpot doon ng lalaki. Napakunot naman ng noo si Annie. Agad naman niyang napansin na namumungay ang mga mata nito. Halatang nakainom ito dahil namumula rin. Anong kailangan mo? Nandyan ba yung mayabang mong asawa? Ha? Wala nasa trabaho siya. May trabaho pala yon? Oo naman. Hindi naman yung katulad ng iba na walang alam gawin kundi maglasing at pagkatapos manggulo. Ay, ako ba pinariringgan mo? Bakit? Tinamaan ka ba sa sinabi ko? Aba,
Ang yabang mo rin ah. Kabago-bago mo lang dito eh. Akala mo kung sino ka na. Ano ba pinagmamalaki niyo mag-asawa ha? Marami kami may pagmamalaki, hindi katulad mo. Hoy! Karding! Ano na naman ba ginagawa mo rito? Akala ko ba'y nagkaintindihan na tayo? May tinatanong lang ako sa babaeng ito. Sukat ba naman na sagutin ako ng pabalang? Siguro kung ano-ano naman ang sinasabi mo. Lasing ka ba talagang humarap eh? Ano ba? Lagi na lang kayong nakakampi sa mga umuupa sa inyo. Hindi nyo kilala mga yan. Baka mamaya mas masahol pa pala sa akin yan. Mabuti pang umuwi ka na sa inyo. Itulog mo na lang yung kalasingan mo. Bakit ba ang hilig mong manghilam tanda ha? Huwag mo nga akong inuutosan. Misis ko nga hindi ako pinagsasalita ng ganyan eh. Ikaw ba kaya? Dahil hindi ako kagaya ng asawa mo na takot at walang boses sa mga kalokohan mo. Ba't sumusobra ka na talaga? Kung hindi ka lang matanda, matagal ko nang sinungal-ngal yung bunganga mo eh. Sige, uwit mo kung anong gusto mo sa akin. Basta hindi ako papayag na guluhin mo mga nangungupahan sa akin. Pwede ba, Karding? Umalis ka na lang. Wala ka talagang modo eh. Pati matanda pinapatulan mo. Hoy, babae! Huwag kang sumabat ng sumabat sa usapan ha. Hindi ikaw ang kausap ko. Huwag mo nga akong maturo-duro. Baka pagsisihan mo yung ginagawa mo. Aba, matapang ka rin pala. Sabi mo nga kanina, di ba? Mga dayo lang kami dito. Hindi mo kilala kung sino kami. Kaya mag-iingat ka. Ay bakit? Anong gagawin mo? Ha? Nananakot ka lang yata eh. Ikaw ang mag-ingat dahil hindi kayo taga rito. Karding, pwede ba? Tama na yan. Puwi ka na. O baka gusto mong tumawag ako ng tanod para sila magpawi sa'yo. Ngumiti lang ng nakakaloko ang lalaki sa kanila. Pero humakbang na rin ito paalis. Nang makalayo ito, tsaka lang nakahinga ng maluwag si Annie. Naroon pa rin ang inis niya sa dibdib para dito. Si Mang Hilario naman ay naiiling pang sinundan ng tingin ang papalayong lalaki. Bago ibinaling ang pansin sa kanya. Pasensya ka na iya sa lalaking yon na. Ganon talaga siya kapag may bagong nangungupahan dito eh. Maiintindihan ko kung aalis kayo mag-asawa ng dahil lang kay Karding. Ay, huwag po kayo mag-alala. Hindi niya po kami madadaan sa mga paninindak niya, no? Ay, tama yan. Huwag kayong papasinda kay Karding. At saka, lagi lang naman akong nandito eh. Akong bahala sa inyo. Hindi ko naman kayo pababayaan eh. Alam naman po namin yon. Kaya lang po, hindi po namin maiwasan na hindi mag-alala sa inyo eh. Baka po kasi kung anong gawin niya sa inyo. Kilala ko naman niya si Karding. Alam ko kung hanggang saan lang yung kayang gawin yan. Puro daldal lang yan eh. Mas inaalala ko lang kasi ang mga umuupa dito. Wala kasing magtagal eh. Nararamdaman ni Annie na tila meron pang gustong sabihin sa kanya ang matandang lalaki. Pero ilang sandali lang ay nagpaalam na rin ito sa kanya. Siya naman ay itinuloy na ang pagwawali sa maliit na bakuran nila. Samantalang si Mang Hilario naman ay tumuloy sa bahay ni Karding. Naabutan niya ang lalaking nagkakape. Agad itong napangisi nang makita siya. Huwag niyong sabihin na sinundan niyo pa ako hanggang dito para lang pagsabihan. Nandito ako para balaan ka. Ito ang una at huling babalaan kita tungkol sa bagong mag-asawang umuupa sa akin. O ano naman ang tungkol sa mag-asawang yon? Huwag mo na silang guguluin pa kung ayaw mo magsisi sa bandang huli. Ay bakit? Kilala mo ba sila? Hindi ang mag-asawa, pero kilala ko ang tiyahin ni Annie. Musta? Binalaan kita. Tigilan mo na sila. Naiwan naman na nagugulumihanan si Karding sa mga sinabi sa kanya na matandang lalaki. Bigla rin siyang nakaramdam ng kaba na hindi niya mawari kung para saan. Dinampot na lang niya ang malamig na kape at saka nilagok. Sa paglipas ng mga araw, lalong naging aburido si Karding. Lalo na't meron silang anak na maliit na kailangang bilhan ng gatas at diapers. Wala kasing gustong tumanggap sa kanya sa trabaho.
Kung meron man, hindi rin sumasapat. Kaya naman ang konting kita sa pag-extra-extra ay pinang-iinom na lang niya. Katulad ng gabing yon, lasing na naman siya. Habang naglalakad pa uwi, dumampot siya ng mga bato at lahat ng madaanan niyang bahay ay kanyang binabato. Nagsisisigaw na naman siya at naghahamon ng away. Nang tumapat siya sa bahay ng mag-asawa, biglang nag-init ang ulo niya. Hindi na nagdalawang isip na pumunta siya at kinatok ang pintuan ng mga ito. Nang walang nagbubukas, tinalampag na niya yon. Nang hindi pa rin lumalabas ang mag-asawa, ang motor na nasa tabi ng bahay ay itinumba niya. Doon na lumabas ang galit na si Louie. Ano bang problema mo, ha? Bakit naggugulok na naman? Pati motor kong nananahimik, gusto mong sirain? Gusto ko lang naman kayong kausapin eh. Bakit ang tagal niyong lumabas? Hindi namin gusto makipag-usap sa katulad mong barumbado. Kaya bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo, ha? Umuwi ka na! Bakit magalit ka kagad? Sa tingin mo, sinong hindi magagalit sa ginawa mong pamimerwisyo, ha? Tama na yan. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Huwag mo na siyang pansinin. Kakayas mga kapitbahay, oh. Sumusobra na tong lalaking to eh. Akala yata niya lahat ng tao dito palalampasin na lang ang lahat ng mga panggugulo niya. Hindi naman ako nang gugulo, ha? Kayo naman. Hindi ka ba talaga alis, ha? Ano yan? Tutubuhin mo ako? Ipapalo ko talaga sa itong hawak ko kapag hindi ka umalis. Patapang ka lang dahil sa hawak mo. Sige nga, hinahamon kita ng suntukan. Tingnan natin kung sino ang mas malakas at matabang sa atin. Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa kalabanin ka. Ito palang hawak ko, tsak tulog ka na kapag napuruhan kita eh. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na. Ano? Hindi ka pa uwi? Talagang sinusubukan mo ako, ha? Teka lang. Uwi na ako. Masyado namang mainit yung ulo mo eh. Aalis ka rin naman pala eh. Hinintay mo pa ako magalit. Halos takbuhin naman ni Carding ang pauwi sa kanila. Nakailang beses din muntika ng madapa sa pagtakbo dahil sa pagmamadali. Tinayo naman ni Louie ang natumba niyang motor habang tahimik lang na nagmamasid si Annie. Akala yata ng Carding na yun hindi ko siya papatulan eh. Tingin ko, hindi niya tayo patataymikin hanggat nandito tayo eh. Anong gusto mo? Umalis tayo dito. Akala ko ba gusto mo na rito sa lugar na to? Hindi ko naman sinabi na umalis tayo eh. Kung iniisip mo na, Bakit hindi? Kung yun na lang paraan para tigilan niya tayo. ayoko ng ganung paraan. Huwag mo naman sanang gayahin ang tiyahin mo. Kaya nga inilayo kita sa kanya dahil sabi mo, hindi mo maatim ang mga pinaggagawa niya eh. Tapos, eto ka ngayon. Paano? Napupuno na kasi ako sa Carding na yun eh. Bukod tanging siya lang ang sumisira sa katahimikan ng baryong to. Wala na tayong magagawa sa bagay na yan. Taga rito kasi siya kaya malakas ang loob na manggulo. Ay nako, mabuti pang pumasok na tayo. Baka mamaya ay bumalik pa yun dito. Nagngingit-ngit naman sa galit si Carding. Hindi niya matanggap na isang dayo lang ang gagawa nun sa kanya. Dahil sa ginawa ni Louie, tila nahulasan ang kanyang pagkalasing. Lalong uminit ang ulo niya nang salubungin siya ng pagbubunganga ng asawa. Wala na raw kasing gatas ang anak nila at hindi pa kumakain ang dalawa nilang anak dahil wala silang bigas. Ano ba? Pararating ko lang yung kagad ang isasalubong mo. Sana kanina ka gumawa ng paraan kung paano mapapakain niya mga anak natin. Pati ba naman pagkain nyo sa akin pa iaasa? Kita nyo na nga wala akong permanenteng trabaho. Mga buwisit talaga kayo sa buhay ko! Iniwan ni Carding na nag-iiyakan ng kanyang mag-iina. Nagpalipas muna siya ng gabi sa bahay ng isa niyang kapatid. Pag-uwi niya kinabukasan sa bahay nila, sumalubong sa kanya ang katahimikan. Nang tunguhin niya ang silid nilang mag-asawa, wala ro ng kanya mag-iina. Nagtataka naman na tinawag niya ang mga pangalan ng mga ito pero walang tumutugon sa kanya. Hanggang lumabas siya sa kanilang bahay
isang kapitbahay ang nagsabi sa kanya na umalis ang kanya mag-iina bitbit ang mga gamit. Napakuyom na lang siya ng kamao nang mapagtanto na iniwan na siya ng pamilya. Tinutuo nga ng asawa ang banta nito na iiwan siya oras na hindi siya magbago. Ang ipinagtataka lang niya kung saan kumuha ng pera ang mga ito para pamasahe. Mula nang umalis ang mag-iina, lalong nalulung sa alak si Karding. Kung saan-saan na lang ito nagwawala kapag nalalasing. Nakarating naman sa mag-asawa ang nangyari rito. Buti nga sa kanya. Karma niya na yun. Wala namang kinabukasan sa kanya yung pamilya niya kaya tama lang na iwan siya. Kaya lalo daw lumalala yung mga ginagawa eh. Kung saan-saan nga daw nagwawala. Bakit kasi hindi pa ipadampot sa mga pulis ang lalaking yun para magtanda? Hindi yung dadali ng mga tanod tapos ihahatid pa uwi. Kung yun ba naman ikinukulong nila para magtanda? Alam ko nga na tsuhin pala niya yung kapitan sa baryo na to. Kaya siguro malakas din ang loob na gumawa ng kalokohan eh. Kaya naman pala malakas ang kapit. Ngayon ko lang naisip na kaya pala mas pinipili ng mga nangungupahan dito na sila na lang ang umalis Dahil alam nilang wala rin mangyayari kahit na magreklamo sila. Gano'n na nga siguro. Kaya naisip ko din na tayo na lang ang maghanap ng ibang maupahan eh. Ay nako, hindi tayo aalis dito. Wala naman tayong ginagawang masama kaya hindi tayo ang aalis. Kaya namimihasa ang lalaking yun Dahil akala niya lahat ng tao kaya niya. Nako, makakasubukan kami oras na manggulo ulit siya dito. Ano naman ang pinaplano mo? Wala pa sa ngayon. Pero kapag ginulo muli niya tayo, kapag may isa sa atin ang nasaktan, itaga mo sa bato. Kahit ikaw, hindi mo ko kayang pigilan sa gagawin ko sa kanya. Napatitig na lang si Louie sa mukha ng asawa. Kilala niya kasi ito kapag nagalit. Parang siya tuloy ang kinabahan sa maaari nitong magawa kay Karding. Nang sumunod na mga araw, malimit umuwi ng gabi si Louie sa kanilang bahay. Hindi na rin siya nakakabalita tungkol kay Karding. Hindi rin kasi nagkukwento ang asawa niya tungkol sa lalaki. Nang umuwi siya, nadatnan pa niya ang tiyahin ng asawa na paalis naman na. Nagmano lang siya rito at saka na ito sumakay sa naghihintay na tricycle. Sinundan pa yon ng tingin ni Louie hanggang mawala sa paningin niya ang tricycle na kinalulunanan ng matandang babae. Anong sadya ng tiyahin mo sa atin? Wala, dumalaw lang. Gusto lang daw niyang makarating dito sa lugar natin. Alam mo, may nabanggit siya na nakarating na daw siya dito dati May kakilala daw siyang taga rito. Di lang daw niya sigurado kung dito pa rin nakatira kasi kapangasawa nga daw ng taga malayo. Talaga? Nabanggit ba niya kung anong pangalan? Hindi niya sinabi kahit tinanong ko Alam mo naman si Chang, masyado masikreto. Kapag ayaw niyang malaman ng iba, kahit pangalan, hindi nun sasabihin. Sa bagay nga. Kumusta naman daw siya? Okay naman daw. Kaso, lagi daw wala si Ate Cathy. Kaya parang wala naman daw siyang kasama sa bahay. At least, sa bahay niya nauwi si Cathy. Hindi tulad nun na kung saan nakakarating dahil sa klase ng trabaho. Yun na nga lang daw ang ipinagpapasalamat niya Kaso, hanggang ngayon, hindi pa rin daw pumapayag si Ate Cathy sa gusto niyang mangyari. Kahit naman kasi sinong nasa matinong pag-iisip hindi talaga papayag sa gusto niya. Sinabi nga niya sa akin kung gusto ko raw ba. Anong sagot mo? Sinabi ko na ayoko at gusto ko mamuhay ng normal at hindi ka rin ako papayag. Buti naman. Dati akala ko interesado ka na sa ginagawa niya dahil lagi ka nagtatanong Siyempre, dala lang ng kuryosidad. Pero ayoko naman sundan ang yapak ni Chang no. Si Ate Cathy nga ayaw Anak niya, ako pa kaya. Napansin ko parang tumahimik dito sa lugar natin Wala ka bang nababalitaan tungkol kay Karding?
Narinig ko kanina habang nasa tindahan ako na araw-araw daw nagiinom. Ang ginagawa daw ng mga kapatid, ikinukulong sa loob ng bahay para hindi na makapanggulo. Buti naman kung ganon. Kahit papaano napapanatag ang kalooban ko. Nag-aalala kasi ako sa iyo dahil malimit akong gabi na makauwi. May tinatapos kasi kaming trabaho. Nagmamadali na kasi yung may-ari ng sasakyan. Wag mo kong alalahanin, no. Kaya ko ang sarili ko. At saka, nandyan lang naman si Mang Hilario Hindi naman ako pababayaan nun. Sa bagay nga, tagal na rin pala nating hindi nakakakwentuhan si Mang Hilario, no? Baka busy lang. Di ba albularyo yon? Minsan nga napapadaan ako sa tapat ng bahay niya Daming tao. Tingin ko mga nagpapagamot ang mga yon. Baka nga. Tara na, kumain na tayo. Gutom na ako Oo sige, maghahain na ako. Magpalit ka na muna ng pambahay. Naging panatag naman si Louie na hindi na sila guguluhin pa ni Carding. Kaya nang gabing pauwi siya, isang lalaki ang bigla na lang humarang sa kanyang daraanan habang nakataas ang kanang kamay. Sa pag-aakalang makikiangkas, huminto siya sa tapat nito. Naka-jacket na may hood ang taong pumara sa kanya, kaya hindi niya ito namukhaan kaagad. Kaya ganoon na lang ang gulat niya nang tanggalin ito ang takip sa ulo. Bago pa siya makahuma, sunod-sunod na palo sa ulo at sa iba't ibang bahagi ng katawan ang natanggap niya mula rito. Iniwan lang siya nito nang hindi na siya makagalaw. Isang biyahero rin na taga roon ang nakakita sa kanya at nagpatid siya sa bahay nila. Nakulat at maiyak-iyak naman si Annie nang mapagbuksan siya ng pinto kasama ang isang hindi kilalang lalaki. Nagpaliwanag ito sa nangyari sa asawa. Dali natin siya sa ospital. Bakit dito ka pa kasi nagpadiretso Wag na, bugbog lang naman to Si Mang Hilario na lang ang tawagin mo. Sigurado kang siya ang tatawagin ko? Oo, siya na lang. May tiwala naman ako sa kanya Oo sige. Pero nakita mo ba kung sino ang gumawa nito sa'yo? Si Carding. Akala ko makikisakay lang siya kaya ako huminto Nagulat na lang ako nang pagpapapaluin niya ako ng hawak niyang tubo. Parumpadong yun. Talagang inuubos niya ang pasensya ko Talaga bang hindi niya tayo titigilan? Reklamo na lang natin sa barangay. Hindi ko na palalampasin tong ginawa niya sa akin. O paano? Dito ka muna. Tatawagin ko lang si Mang Hilario. Lumungulang si Louie na kita sa muka ang sakit na iniinda ng mga oras na yon. Nagpupuyos naman sa galit si Annie dahil sa nangyari sa asawa. Pagdating sa bahay ni Mang Hilario, agad niyang sinabi ang sadya. Pati ang matandang lalaki ay labis na nagulat at bumalatay rin ang galit sa mukha nang malamang si Carding ang may gawa noon sa asawa. Pagdating sa bahay, agad na ginamot ni Mang Hilario si Louie, habang si Annie kung ano-ano ang pumapasok sa isipan. Kailangan pagbayaran ng lalaking yun ang ginawa niya sa asawa ko. Oo naman, iha. Hindi rin ako papayag na hindi niya pagbayaran ng ginawa niya. Kumihingi na rin ako ng dispensa dahil sa nangyari. Pananagutan ko kayo dahil sa akin kayo nangungupahan. Wala naman po kayong kasalanan Yung parumbadong lalaking yun ang may kasalanan. Kita ang pagkadismaya sa mukha ni Mang Hilario dahil sa ginawa ni Carding. Hindi nito akalain na aabot sa ganoon ang galit nito sa mag-asawa. Hinayaan na lang din ito na maglabas ng galit si Annie. Kahit hirap sa pagkilo si Louie, pumunta pa rin sila sa barangay para ireklamo ang ginawa ni Carding. Pero lalong nadagdagan ang kanilang pagkadismaya nang sabihin mismo ng kapitan na wala naman silang ebidensya na si Carding nga ang may gawa noon. Sinabihan pa sila ng kapitan na dayo lang sila sa lugar na yon kaya dapat lang sila ang makisama. Gusto pa sana makipagtalo ni Annie pero pinigilan na siya ni Louie. Maging si Mang Hilario ay labis ang pagkadismaya sa kanilang kapitan dahil sa pakikiharap sa kanila. Ay nako, yun ang isa sa mga rason ng mga umaalis dito sa paupahan na to Kapag dayo, hindi man lang kilingan ng kapitan dito. Hindi pinapansin ang mga reklamo.
Kaya naman pala, nagiging abusado ang lalaking yon. Kaya kung gusto niyo nang umalis, hindi ko kayo pipigilan pa. Naiintindihan ko kayo. Hindi po kami aalis. Wala kaming ginagawang masama sa mga taga rito. Tahimik lang kami ditong nakatira. Kung gusto ng Karding na umalis kami, maghintay siya kung kailan namin gustong umalis. Nagkatinginan naman ang dalawang lalaki sa nakikitang galit sa anyo niya. Nagpaalam sandali si Ani na magluluto ng sopas para makakain ng asawa. Naiwan naman si Mang Hilario sa asawa. Ang tapang pala ng asawa mo. Ngayon lang ako nakakilala ng ganyang babae. Nako, matapang po talaga yan. Lalo't alam niyang siya ang nasa tama. Teka. Kinakala ko pa naman na tahimik na si Karding dahil hindi na siya nakakapanggulo dito sa tapat natin eh. Dahil kinulungan ng mga kapatid. Yung pala may ibang pinaplano. Yan tuloy, ginalit niya ng gusto ang asawa mo. Sa totoo lang po, mas matinding magalit sa akin si Ani. Ay, ganun ba? Hindi naman niya siguro susugurin si Karding sa bahay niya, no? Hindi naman po yung gagawin ni Ani. Mabuti naman kung ganon. Baka kasi mas lalong lumaki ang gulo pag nagkataon. May ibang naglalaro sa isipan ni Louie ng mga sandaling yon. Hindi naman niya maaaring sabihin yun kay Mang Hilario. Bago umalis sa matandang lalaki, meron pa itong ipinainom sa kanya, pangtanggal daw sa kirot. Tiyak daw kasi nasasakit ang mga pasat sugat niya sa katawan. Ang ibinigay daw nitong herbal ay kahit papaano ay makakabawas sa sakit ng mga sugat niya. Nang gabing yun, nanakit nga ang mga sugat ni Louie. Pero kaya naman niyang tiisin. Hindi na rin niya ginising ang natutulog na asawa sa tabi niya. Buong gabi tuloy siyang walang tulog. Kinabukasan, tanghali nang nagising si Louie. Kahit hirap sa paglalakad, pinilit niyang bumangon. Hindi niya nakita ang asawa sa kusina. Nang mapadako ang tingin sa lamesa, nakita niya sa ibabaw ang isang nakatuping papel. Ani sa sulat, saglit lang daw sa bayan ng asawa para mamalengke. Naisip niya marahil ay pauwi na rin ito. Hinain na lang niya ang pagkain na nakatakip sa lamesa. Bago magtanghalian ay dumating naman ang asawa. Nakangiti itong pumasok. Bit-bit ang mga pinamili. Oh, natagalan ka yata ngayon. Marami bang tao sa palengke? Ha? Oo eh. Nainig ka ba sa paghihintay? Pasensya na kung hindi na kita ginising ha. Kailangan mo kasi ng mahabang pahinga eh. Ayos lang. Hindi lang kasi ako sanay na wala ka paggising ko eh. Ano, marami ka bang napamili? Yung sapat lang para sa isang linggo. Ay, teka lang ha. Magluluto na muna ako ng pananghalian natin. Tumungo lang si Louie. Umupo na lang siya sa upuan at tahimik na pinanood ang asawa sa ginagawa nito. Hinahapunan naman, naging bisita nila si Mang Hilario. Nangungumusta lang ito sa kanilang mag-asawa at sinuri na rin ang mga sugat ni Louie. Mang Hilario, may balita po kayo kay dun sa parumbadong lalaki na yon? Ang totoo niyan, iha. Lagi ko siyang nakikita eh. Pero hindi naman siya makatingin ng diretso sa akin. Madalas pa nga kapag nakakasalubong ko, umiiwas ng daan eh. Minsan bumabalik sa pinanggalingan. Ay, buong buhay ko. Ngayon lang ako nakakilala ng ganong klaseng tao. Matagal ng problema ng baryong ito si Karding. Kaya lang walang magawa mga taga rito kahit magreklamo. Kahit ata si Kapitan takot sa kanya eh. Lalo pa siyang lumala ng iwan ng pamilya. Ay nako, tama lang na iwan siya ng buong niyang pamilya. Buti nga po't natauhan na yung asawa eh. Nakakaawa nga din yung pamilya niya. Siguro nga nakabuti pa yung ginawa ng babae. Ang totoo niyan, sa inyo ko lang to sasabihin ha. Binigyan ko ng pamasahe yung mag-iina. At talaga ho? Ibang klase rin po pala kayo, no? Mabuti na rin po yun. Dahil
wala naman talagang kinabukasan ng pamilya niya sa kanya eh. Ganti na rin yun sa kanya. Hindi ko naman talaga ginawa yung para gumanti. Naawa na lang talaga kaming mag-asawa sa kanila. Lalo na sa mga bata. Minsan nga, napagbubuhatan na sila ng kamay ni Karding eh. Lalo't umuwi ng lasing. Akala siguro niya walang papatol sa kanya. Sa ginawa niya kay Louie, hindi ko na to palalampasin. Teka, anong ibig mo sabihin, Iha? Ho? Wala ho. Nagagalit pa rin po kasi ako sa lalaking yun eh. Baka nga po, hindi na mawala eh. Naiintindihan naman kita, Iha. Kahit sino naman sigurong malalagay sa kalagayan mo ganyan din ang mararamdaman. Nang umalis si Mang Hilario sa bahay nila, napansin niyang matama ng pagkakatitig sa kanya ni Louie. Umiwas siya ng tingin dahil hindi niya matagalan ang titig nito. Matagal ko nang alam na maganda ako, no? Kaya hindi mo na kailangan titigan pa ako ng akala mo ngayon mo lang ako nakita. Alam ko naman yun. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit kita tinititigan. Ano palang dahilan mo? Alam ko na may pinaplano ka ha. Sana wag mo nang ituloy pa kung ano man yan. Kung gawin ko man nga to, tama lang naman yun sa lalaking yun eh. Hindi lang naman tayo makikinabang. Mabuti pa, umalis na lang tayo. Lumipat na lang tayo ng ibang bahay. Sabi ng tiyuhin ko nung uli akong pumasok sa trabaho, hahanapan niya tayo ng maupahan na malapit sa trabaho ko. O edi, mas nakatipid pa sa pamasahe, gasolina. Nako, kaya namimihasa ang lalaking yun eh. Akala niya walang gagalaw sa kanya. Akala niya lahat kaya niya. Hayaan mo na lang yung karmang maningil sa kanya. Kita mo nga iniwan na siya ng pamilya niya. Naku, kulang pa yun. Kita mo nga, hindi pa rin nagbabago. Lalo pang lumala. Ayoko lang kasi na mapahama ka sa kung ano man ang gagawin mo. Hindi naman ako ang gagawa eh. Si Chang naman. Ano? Nanggaling ka sa kanya? Sinabi mo lahat? Nang minsang galing ako sa bayan, dumaan din ako sa kanya. Sang-ayon siya sa gusto kong mangyari. Mabibigyan na rin kita ng hustisya sa ginawa niya sa'yo. Hindi naman hustisya ang hanap mo kundi paghihiganti. Ganyan. Imbis na matuwa ka, bakit parang nagagalit ka pa sa akin? Alam mo naman kasing hindi ako sang-ayon sa pangungulam ng tiyahin mo. Kaya nga inilayo kita sa kanya para hindi ka niya maudyukan na sumunod sa yapak niya. Pero ikaw naman pala tong lapit ng lapit sa kanya. Para sa akin, walang masama sa ginagawa niya. Ang kinukulam niya lang naman yung mga taong masasama. Tumutulong siya sa mga taong hindi makuha ang hustisya katulad mo. Gusto ko siyempre na magbayad ang lalaking yon. Pero hindi sa ganitong paraan. Hindi nga tayo pinakikinggan eh. Kasi nga, dayo lang tayo dito. Kapag dayo, hindi talaga pinakikinggan ng mga reklamo. Hindi na kay Mick si Louie. Batid niya kasing may katotohanan ng sinasabi ng asawa. Magkaganon man, hindi pa rin siya sang-ayon sa gusto nitong mangyari. Hindi kulam ang solusyon sa hinahanap niyang hustisya sa nangyari sa kanya. Sumagi din sa isip niya na pwede naman niyang palagpasin na lang ang nangyari. Ang solusyon na naiisip niya ay ang umalis sa lugar na yon. Pero may iba na palang plano ang asawa. Kilala niya ito kapag nagalit. Kung alam na pala ng tiyahin nito, wala na siyang magagawa pa sa magiging kapalaran ni Karding. Isang linggo pa bago nakapasok sa trabaho si Louie. Dahil naging abala para makabawi ng ilang araw na hindi pagpasok sa trabaho, malimit na gabi na siya nakakauwi. Hindi na sila gano'n nakakapagkwentuhang mag-asawa. Minsan pa uwi, bago pa makarating sa bahay nila, nakita niyang maraming tao sa kalsada. Naroon din si Mang Hilario. Ano pong nangyayari dito? Ikaw pala, Iho. Pauwi ka pa lang ba? Oo, mabawi pa ho kasi ako ng mga nakaraan na hindi ako nakapasok kaya ginagabi ako ng uwi.
May gulo po bang nangyari? Ay nako, si Carding na naman. Nanggulo dito kanina. Kinuha ng mga tanod. Nabato na naman ang bahay eh. Saktong bumukas yung pinto ng bahay, tinamaan yung batang paslit. Hayon, nang pambuno yung ama ng bata at siya. Ay nako, grabe naman niyang pamimerwisyong ginagawa niya. Parang dinadahilan na lang niya yung pagiging lasinggero niya para manggulo eh. Kumusta naman po yung bata? Ayos na. Nagumot ko na rin naman. Nagtamo lang ng bukol. Kahit yata anong dasal sa lalaking yun para magbago hindi na talaga siya tinatablan. Sana nga lang makahanap siya ng katapat niya. Baka nga po yun lang talaga makapagbabago sa kanya. Sa dami ng may galit sa kanya baka dumating ang araw wala na maawa sa kanya at matuwa pa kapag may masamang mangyari sa kanya. Ganun na nga ang mangyayari. Sige po, uwi na po ko. Tsak, kanina pa ako hinihintay ni Ani. Nakangiting tumayo naman si Mang Hilario sa kanya. Pinaandar na ni Louie muli ang motor niya para makauwi na ng bahay. Pagdating sa kanila, naabutan niyang tila nag-aalala ang asawa. Agad naman itong sinabi sa kanya na nagkita sila ng pinsan nito sa bayan kanina. Ibinalita nito na may sakit di umano ang tiyahin at hinahanap ito. Ayos lang ba kung uuwi muna ako sa bahay ni Natchang? Oo naman no, hindi mo lang siya tiyahin. Siya din ang kinikilala mong magulang simula nang iwan ka ng nanay mo. O sige, ihatid kita bukas bago ako pumasok sa trabaho. Naku, salamat ah. Ngayon lang kasi nagkasakit si Chang eh. Kilala mo naman yun. Malakas ang pangangatawan. May edad na rin kasi ang tiyahin mo, kaya natural na manghina na rin. Yun nga ang sabi sa akin ni Ate Cathy. Ay teka, maiba nga pala ako. Nabalitaan mo ba yung nangyari sa labasan kanina? Alin, yung tungkol na naman sa barumbado nating kapitbahay? Ay naku, huwag mo nang ituloy dahil wala naman bago. Kaya lang kasi may nadamay na bata. Oh, anong nangyari sa bata? Ayos naman daw, sabi ni Mang Hilario. Siya kasi ang gumamot Oh, kita mo yung asal ng lalaking yon, tapos maaawa ka pa? Hindi naman ako sa naawa. Kaya lang kasi ayoko lang na sa kamay mismo natin magbayad ang taong yan. Wala kang nga maasahan na hustisya dahil malakas ang kapit. Tama ka nga. Kaya ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat. Hindi sumagot si Ani. Kitang-kita pa rin sa mukha nito ang inis sa lalaki. Dumiretso na lang ito sa may kusina at saka nagain para sa hapunan nila. Kinabukasan, gaya ng napag-usapan, hinatid niya muna ang asawa sa bahay ng tiyahin. Matapos maibaba ang mga gamit nito, nagpaalam na rin siya. Hindi na rin siya pumasok sa loob ng bahay para silipin ang tiyahin nito. Sinabi na lang niya sa mga susunod na araw na lang. Nang makauwi naman ng gabing yon, naabutan niya na nasa tapat ng kanilang bahay si Carding. Biglang umahon naman ang galit sa kanya. Oh, anong ginagawa mo dito? Manggugulo ka na naman? Hindi pre, kasi Huwag mo ako mapare-pare, hindi tayo magkaibigan. ang init pang kagad ng ulo mo sa akin. Wala naman akong ginagawa Sa katunayan nga nandito ako para humingi ng dispensa sa nangyari. Sana mapatawad mo ako. Yun lang ba sadya mo? Para kasing hindi ka panipaniwala Mahirap bang paniwalaan? Totoo naman ang intensyon ko Sige na, umalis ka na lang at huwag nang lalapit sa amin at dito sa bahay. Ang yabang mo naman pre. Ako na nga tong lumalapit sa iyo Ikaw pa tong nagmamatigas. Kung bukal nga talaga sa puso mo ang paghingi ng tawad, hindi mo kailangan magsalita na parang utang na loob ko pa na nandito ka sa harapan ko ngayon. Ikaw naman kasi pare. Alam mo rin kung sino ka makapagsalita Huwag mo na sanang kakalimutan na malaki ang atraso mo sa akin Hindi ko yung nakakalimutan. Mahigit 1 linggo kong hindi nakapasok sa trabaho. Alam mo ba kung gaano kalaking abala nun sa akin? Palibhasa kasi hindi mo alam ang salitang responsibilidad Oo na, tama ka na. Kung hindi mo gusto ang paghingi ko ng tawad, di wag.
Dami mo pang sinasabi. Naiiling na lang si Louie nang galit pa itong tumalikod at naglakad palayo. Pumasok na lang siya ng bahay. Bigla siyang nanibago na wala man lang sumalubong sa kanya. May palagay siya na matagal-tagal din bago makabalik ang asawa. Kaya siya na lang ang nagplano na dalawin ito sa bahay ng tiyahin sa mga susunod na araw. Gaya ng inaasahan, ilang araw nang mag-isa si Louie sa bahay na inuupahan. Minsan, naabutan siya ni Mang Hilario. May dala itong ulam. Napangiti na lang siya dahil sa mabait na matandang lalaki. Nako, salamat po. Lagi na lang po kayo nagbibigay sa amin. Ay, wala yon. Tatalawa lang kasi kami sa bahay. Kaya kapag nagluto ang asawa ko ng ulam at napakarami naman talaga hindi namin mauubos yon. Ay teka, nasan nga pala si Annie? Ayun, umuwi po muna sa bahay ng tiyahin niya. Ilang araw na po kasing may sakit eh. Ah, ganun ba? Pwede ba akong magtanong sa'yo, iho? Ay sige po, ano po ba yung itatanong niyo? Gusto ko lang kasing makasiguro kung tama ang hinala ko, ha? Yung bang pangalan ng tiyahin ng asawa mo Julieta? Ho? Oo. Yun nga pong pangalan. Kilala niyo po ba yung tiyahin ng asawa ko? Kung ganun tama pala ako. Malaki kasi ang pagkakahawig ng asawa mo sa kanya noong kabataan nito King malapit kami nung araw. Noong nakapag-asawa ko, nawalan na ako ng balita sa kanya. May naging isa po siyang anak. Matagal na rin pong patay ang asawa niya. Sa katunayan nga po niyan nakarating na siya dito sa bahay. Nabanggit nga din po niya na may kilala po siya dito nakatira. Ay talaga? Ang liit nga talaga ng mundo, ano? Sinong mag-akala na dito pa kayo makakaupa sa akin? Sayang nga lang at hindi kami nagkita. Hindi na rin nagtagal si Mang Hilario. Nang maiwang mag-isa, napaisip bigla si Louie kung may alam din na matandang lalaki sa lihim ng tiyahin ng asawa. Kung may alam siya, binanggit na sana niya kanina. Pero maaari ding ayaw lang niyang sabihin sa akin. Ayoko na ngang isipin pa yung mga bagay na yan. Inabot pa ng 1 linggo ang pananatili ni Annie sa bahay ng tiyahin. Siya na lang ang dumadalaw rito. Maayos na rin naman ang kalagayan ng tiyahin nito. Yun na lang, ayaw nitong iwan nila. Kasalukuyan silang nasa labas ng bahay ng mga oras na yon. Dumaan muna siya roon bago umuwi. Noon lang din niya naalalang banggitin ang napag-usapan nila ni Mang Hilario. Namangha naman ang asawa sa narinig. Talaga? Kita mo nga naman ang pagkakataon, no? Oo nga eh. Sa tingin ko, hindi lang simpleng pagkakaibigan ang nangyari sa kanilang dalawa noon eh. Yun nga din ang palagay ko. Ayoko naman mag-usisa pa. Pero minsan, babanggitin ko kay Chang ang tungkol kay Mang Hilario. Malay mo, bigla siyang lumakas. At saka, wala naman siguro masama kung makikita sila, di ba? Hindi ko lang alam kay Chang. Ay nako, malalim na ang gabi. Hindi ka pa ba uuwi? O kung gusto mo dito ka na lang matulog. Ay, wag na, hindi na. Kailangan ko rin kasing maglinis sa harapan ng bahay natin bukas habang wala akong pasok. Malapit ng pamahayan ng mga ahas yung harap natin sa taas ng mga damo At saka, kapag dito ako matutulog, baka tama rin ako bukas umuwi. Konting tiis na lang naman Makakauwi na rin naman ako sa atin. Basta mag-iingat ka sa pagmamaneho mo pa uwi ha. Yumakap at tumalik pa sa asawa si Louie bago sumakay ng motor at pinaharurot palis. Nang papasok na sa baryo na kanyang uuwian, nadatnan pa niya si Karding at ilang kalalakihan. Tila nagwawala na naman ito at inaawat ng mga kasama. Naiiling na lang siya at hindi niya na yon pinagtuunan pa ng pansin. Dahil walang pasok kinabukasan at hindi pa naman inaantok, naglinis na lang ng buong bahay si Louie. Para bukas ang pagtatabas naman ng damo sa harapan ng bahay nila
ang balak niyang asikasuhin. Dahil maghahating gabi na nang makatapos sa ginagawa ng nagdaang gabi, tinanghali na rin siya ng gising. Nagkape at kumain lang ng tinapay bago inumpisahan ang gagawin sa labas ng bahay. Patapos na siya nang dumating si Mang Hilario. Nakangiting binati niya ito pero hindi man lang ngumiti ang matandang lalaki. May problema po ba? Ay nako, mukhang dumating na nga ang karma ni Carding. Ho? Bakit to? Nakita ko pa lang siya kagabi Mukhang nagwawala na naman. Kanina kasi pinatawag ako nung nanay. Kagabi daw pag-uwi masama na ang pakiramdam. Hindi daw tumitigil sa pagsusuka. Kinakala lang daw niya na baka nasobrahan sa alak. Pero hanggang kanina sumusuka pa rin daw. Nangangalumata na nga dahil wala pang tulog. Ngayon po ba ayos na yung lagay niya? Gabi-gabi pa namang umiinom yun. Hindi pangkaraniwan ang sakit na dumapo sa kanya. Hindi ko alam kung patuloy ko ba siyang gagamutin Bakit? Ano po bang ibig niyo sabihin? Wala siyang sakit. Meron lang nagbigay sa kanya ng sakit. Alam mo ang tinutukoy ko. May kumukulam sa kanya. Ho? Sino naman po kaya ang gagawa nun sa kanya? Maaring isa sa mga nakaalikan niya. Nagtanim na matinding galit sa ginawa niya. Mahirap tukuyin kung sino Masyadong malakas ang kapangyarihang itim na bumabalot sa taong may gawa nun. Pero isa lang ang masasabi ko. Ramdam ko ang malakas niyang kapangyarihang itim. Nawalan na ng sasabihin si Louie. Bigla rin kasi siyang nakaramdam ng kaba. Meron din nagsusumiksik sa kanyang isipan kung sino ang nasa likod na nangyari sa lalaki. Nang araw ding yun, pinuntahan niya ang asawa sa bahay ng tiyahin nito. Niyaya pa niya sa labas na lang sila mag-usap para hindi marinig ng tiyahin. May nangyari ba sa atin? Itinuloy mo pa rin ba yung plano mo kay Carding? Ano ngayon? Tama lang yun sa kanya. Ani naman, masama ang gumanti. Si Chang ba ang gumawa? Oo, sinabi ko kasi yung ginawa niya sa iyo Kahit ang Chang nagalit din. Gusto lang naman niyang turuan ng leksyon yung lalaking yun. Paano kung may makaalam na tayong nasa likod ng nangyari kay Carding? Baka kuyugin tayo ng mga tao dun. Hindi naman nila malalaman kaya hindi mo kailangan matakot. Si Mang Hilario ang gumagamot sa kanya Nalaman nga agad ni Mang Hilario na hindi ordinaryong sakit ang dumapo sa kanya, kundi kulam. Mabuti pa kayang umalis na lang tayo sa lugar na yon bago pa matuklasan ni Mang Hilario na ako ang nasa likod ng pangungulam kay Carding. Yun nga din ang naisip ko. Ayoko naman na uuwi tayo doon na kakabakaba ang dibdib. May binanggit nga si Chong na paupahan na malapit sa trabaho, di ba? 1 linggo na lang daw aalis na yung uupa doon. Kakausapin daw niya yung may-ari. Medyo mataas nga lang ang upa pero ayos lang yun. Ang importante makalis na tayo sa lugar na yun. Uuwi muna ako sa atin para ayusin ang mga gamit natin. Wag na. Ako na lang bahala sa lahat. Lumito ka lang. Sana pakiusapan mo ang Tiyang na itigil na yung pangungulam kay Carding. Ayoko. Kung gusto mo ikaw ang kumausap kay Chang. Tsaka, tsak na marami ang matutuwa sa nangyari sa kanya. Hindi mo man lang ba naiisip na may pamilya yung tao? Paano ang mga anak niya? Pamilya, di ba iniwan na nga siya dahil nga hindi nakakayanan ng ugali niya? Kahit na. Isa pa, baka masanayan mo na lagi ka nalang magpapakulam kapag may kagalit ka. Sa kanya ko lang gagawin yon. Gusto ko lang naman makaganti sa kanya dahil sa ginawa niya sa iyo Kahit anong pangungumbinsi niya sa asawa, hindi niya talaga ito mapahinuhod. Mabigat tuloy ang kanyang pakiramdam na makauwi ng bahay. Dala na rin ang kurisidad sa nangyari sa lalaki, nagpasabi siya kay Mang Hilario na pupuntahan niya ang lalaki sa bahay ng mga ito. Anito, sumabay na lang siya rito at pupuntahan din daw nito. Nang marating nila ang bahay, napansin agad niya ang pagiging salat sa pamumuhay ng mga ito. Kaya nagtataka siya kung bakit nagagawa pa nitong uminom
kesa ibili na lang ng pagkain para sa pamilya. Isang may kataba ang babae ang nagbabantay sa lalaki. Marahil ito ang ina. Nakahiga lang si Karding at natutulog. Ang laki ng ibinagsak ng katawan nito. Parang tingin ni Louie rito ay tumanda ito ng higit sa tunay nitong edad. Nilapitan ito ni Mang Hilario para gamutin. Nang sulyapan niya ang ginang, parang maiiyak na naman ito sa nakikitang paghihirap ng anak. Napagtanto ni Louie na kahit gaano pa kasama ng isang anak, hindi matitiis na magulang ang paghihirap nito. Hindi na nakayanan ni Louie ang eksenang yun. Sa labas na lang siya naghintay at para din makasagap ng hangin. Habang naroon siya sa labas, may ilang tao ang dumating. Tinapunan lang siya ng malamig na tingin ng mga ito at saka pumasok sa loob ng bahay. Maya-maya, tila may nagtatalo sa loob ng bahay. Ilang sandali lang, lumabas na rin si Mang Hilario dala ang mga gamit nito. Inaya na siya nitong umalis. Dumaan muna sila sa bahay nila. Sino po yung mga yon? Kapatid at tiyuhin na hindi naniniwala na kinulam si Karding. Nagalit pa sa akin at bakit ko daw ginagamot. Mas gusto daw nilang ipagamot sa doktor si Karding kesa sa isang albularyo. Binalaan ko sila na oras na dalhin nila sa doktor ang lalaki, lalo lang lalala ang kalagayan nito. Kapag nagkataon, wala na ako magagawa pa para isalba yung buhay nito. Ano po kayang sakit ang ibinigay kay Karding? Maliban sa pananakit ng buong katawan, para daw bang tinutusok ng maliliit na karayom yung balat niya. Nagkaroon na rin ng sugat ang loob ng kanyang bibig kaya hindi na siya makapagsalita. Kahit ganun po yung ginawa niya sa akin, hindi ko po maiwasan na hindi maawa sa kanya. Dahil mabuti ang iyong puso. Napakaswerte ng asawa mo sa iyo. Kahit ano pang ginawa sa iyong hindi maganda hindi ka pa rin nagtalim ng galit dyan sa puso mo. Galit pa rin naman po ako sa kanya at hindi ko pa rin po nakakalimutan yung ginawa niya. Pero kanina, parang pinipiga ang puso ko sa nakikitang paghihirap niya. Kapag dinala nila sa ospital si Karding, nako, magiging huli na ang lahat. Dumaan pa sa harapan nila ang mga kaanak ng lalaki na buhat-buhat ito. Isinakay nila ito sa sasakyan habang umiiyak naman na nakasunod ang nanay nito. Walang nagawa kundi sundan na lang nila ng tingin ang papalayong sasakyan. Paano po kayo magagamot si Karding? Kapag po ba pinatawad siya ng nagpakulam sa kanya, gagaling na po siya? Maaari iyo, pero masyadong malakas yung kapangyarihan ng taong nagpakulam sa kanya. Lalo pa nitong dadagdagan ng sakit ni Karding ngayong dinala na siya sa ospital. Bakit ba kasi hindi na lang sila maniwala sa inyo no? Ginagawa nyo naman ang ikabubuti ni Karding. Hindi lahat kasi naniniwala sa kulam. Ako naman, nire-respeto ko naman ang kanilang paniniwala. Ipaubaya na lang natin sa taas ang magiging kapalaran ni Karding. Simula ng araw na yon, wala nang naging balita si Louie sa lalaki. Hindi na rin sila nakikita ni Mang Hilario. Naging abala na rin kasi siya sa kanyang trabaho at pag-aayos sa kanilang gamit. Isang gabi nakararating lang ni Louie sa bahay nang makarinig ng mga katok sa may pinto. Si Mang Hilario ang napagbuksan niya. Kanina pa kita inaabangan, iho. Bakit po? May kailangan po ba kayo? Kasi si Karding, pumanaw na kanina. Oh? Sa ospital po ba siya namatay? Inuwi siya sa bahay pagkaraan ng 3 araw. Ipinatawag ako ng nanay niya pero malala na yung kalagayan nito. Sumusuka na siya ng dugo. Hirap na ang kalagayan niya. Sadya talaga siyang pinahirapan. Saan po siya nakaburol ngayon? Sa bahay ng tiyahin niya. Dumating na nga rin yung mag-iina niya kanina pero pinagtabuyan lang sila. Pinaghihinalaan kasi ng pamilya ni Karding na baka ang asawang nagpakulam dito. Hindi po ba nila naiisip na sa dami ng nakagalit ni Karding baka isa sa mga yun ang may gawa nun? Alam mo naman ng mga tao, basta na lang sila makapambintang.
hindi talaga nag-iisip. Ah, Mang Hilario, meron din po sana akong sasabihin sa inyo eh. Balak na po kasi naming umalis dito sa bahay na inuupahan namin. Ha? Ay bakit naman? Kung kailan wala nang manggugulo sa inyo ngayon. Eh kasi po, yun ang napag-usapan namin ni Ani. Tsaka po, malayo kasi ito sa pinapasukan kong trabaho eh. Noon pa may hinala na ako na sasabihin mo yan sa akin. May kinalaman ba kayo mag-asawa sa nangyari kay Carding? Ang tiyahin ba ni Ani ang may gawa ng pangungulam? Ko? Ay, wala po kaming kinalaman dyan, no? Hindi mo kailangan magsinungaling pa, iho. Kilala ko noon pa si Julieta. Namana niya sa kanyang ina ang kaalaman sa pangungulam. Unang dating pa lang ninyo sa bahay na to nakaramdam na ako ng kakaiba sa asawa mo. Tila may itim na enerhiya ang bumabalot sa kanya. Siya bang magmamana sa karunungang itim ng tiyahin niya? Nako, hindi po. Ayaw ng asawa ko na sumunod sa yapak ng tiyahin niya eh. Tsaka po, may anak na babae ang tiyahin niya. Baka po doon nito ipamana yung kaalaman niya sa pangungulam. Mabuti naman, ayaw pala ng asawa mo. Hindi rin kasi maganda na yakapin ang kapangyarihang itim. Kung hindi mo ito makokontrol, ikaw ang kokontrolin nito. Ano po bang mangyayari kapag ganun? Kapag galit ka, basta ka na lang mangungulam ng tao. O kahit walang dahilan. Inilalabas kasi nito ang bahaging masama sa iyo. Dahil doon, mawawalan ka na ng kontrol sa sarili mong isip. Nako, ganun pala yun. Kailangan ko pa rin palang laging papaalalahanan si Ani. Baka po kasi makumbinsi siya ng tiyahin niya eh. Ay, oo nga po pala. Gusto niyo po bang makausap yung tiyahin ng asawa ko? Tsak na matutuwa yun pag makita kayo. Hindi na, iho. Natutuwa ko na malaman na nasa mabuti siyang kalagayan. Masaya na ako na malaman na nagkaroon din pala siya ng pamilya. Pero hindi ko siya gustong makita na. Pero bakit naman po? Akala ko po may maganda kayong pinagsamahan eh. Pero naman, bago niya binalak na kulamin ang asawa ko noon, mabuti na lang agad ko tong nasuupil bago ikamatay ng asawa ko. Kaya pakisabi na lang sa kanya na kinukumusta ko siya ha. Ay, oo nga pala. Pagkatapos na lang ng libing ni Carding kayo lumipat para hindi kayo pagdudahan ng mga taga rito. Tumango naman si Louie. Hindi niya alam pero parang nabunutan siya ng tinik nang malamang wala na si Carding. Ganun pa man, nagpalipas pa rin ng mga ilang linggo ang mag-asawa sa bahay na yun bago lumipat. Tinulungan pa sila ni Mang Hilario sa pagkakarga ng mga gamit. Kahit papano, nalulungkot silang mag-asawa na aalis na sila sa lugar na yon, lalo na't napalapit na rin sila kay Mang Hilario na hindi sila itinuring na iba. Marami naman ang nagtaka sa naging desisyon nilang yon, pero tikom ang kanilang bibig sa tunay na dahilan nila. Nakarating naman sa tiyahin ng asawa ang ipinasasabi ni Mang Hilario. Tipid lang itong ngumiti at hindi na nagbigay pa ng anumang komento. Hanggang dumating ang araw ng kamatayan ng tiyahin ng asawa. Walang sino man ang nagmana sa kaalaman nito sa pangungulam. Ikinatutuwa naman yun ni Louie na labis na tumututol sa ganoong gawain. Mas matimbang pa rin kasi sa kanya ang pananampalataya sa may kapal. Wakas!